from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So sa hapong ito, mag-update na po tayo sa ating kamatis, kung saan meron tayong 5 linya na natatalian. So ayan, nakatayo na sila, pero yung iba mga ka-farmers natili pa rin nadapa, no? So hindi pa natin na-schedulean ang pagtatali sa mga sanga tsaka sa ano po mga ka-farmers, kasi nag-harvest tayo kahapon at saka ngayon, no, sa ating farm to farm 1. So nakadalawang balik tayo mga ka-farmers sa pag-deliver kasi hindi madala sa isang biyahe. So ito ang ating kamatis na nakakasurvive sa bagyong Inday, nag-recover and then nadadapa na naman uli dahil po sa lakas ng hangin. Ito po mga ka-farmers, oh, ganito lahat ang nangyari sa ating mga kamatis na dapa, no, ang mga kamatis natin. So kawawa silang tingnan, ano ang mga puno nila mga farmers, bagsak sila lahat. So tingnan mo, hindi natin makita ang mulching sa kalahating side, pero dito kita natin, ganun din dito mga ka-farmers. At saka naman sa ating likuran, kasi napakalakas po ang hanging amihan. So pag malong araw na ngayon sa ulan mga ka-farmers, so no, kawawa tayo kawawa ang tanim natin pag wala tayong protection sa kanila. So yun. So yung luwang ng ating taniman ng kamatis nasa 1 hektarya to mga ka-farmers. And then may tanim pa tayo dining mga ampalaya at saka talong. So ang talong natin 2 hektarya, ang palaya ganun din 2 hektarya, and then may sili tayong sigang at bell pepper din sa bandang dulo. So ngayon punta tayo doon mga ka-farmers. So ito lahat ang nangyari sa aming sobrang stress po kasi nadapa po ang mga pananim namin din. So ang hill to mga ka-farmers, no, simula sa isang puno papunta dyan kalahating metro, simula dyan papunta kalahating metro. So bagsak sila lahat mga ka-farmers, parang na letter S ang kanila ang mga puno, ganyan, oh. Parang ganon, tapos bangon, ganon, oh. So yun po mga ka-farmers ang po ating mga puno ng kamatis na dapa. Kawawa sila. Pero kaya pa tong mag-recover mga ka-farmers. So ang gagawin lang natin din ipagpatuloy lang natin, no, ang pag-apply ng mga fertilizer, mga insecticide, fungicide, lalo na sa foliar. So yun. Malaki na to mga ka-farmers ang puno ng ating kamatis. Kaso lang binagyo kaya bumagsak o nadapa. So dito naman mga ka-farmers, ito ang ating taniman ng sili. Yan. So wala pa tayong nakitang mga pusti, no? So kailangan pa natin tong installan ng mga pusti. So may mga bunga na ito mga ka-farmers na maliliit na ating mapapansin. Ganito kalaki mga ka-farmers, oh. Yan. So may mga ilang bunga natin makikita, oh, sa ating sili. So ang variety ng ating siling sigang, ito po ay panigang bis. Yun po ang variety. So may ibang mga punong nabali. So maganda dito mga ka-farmers, ganun din gagawin natin, lagyan natin ng trellis, no, para matalian. So itong banda, ulitin ko, ito ang ating siling sigang, kung saan may mga maliit na bunga dala. Yung ganito palang kalaki mga ka-farmers, oh, meron na ganito kalaki, oh. So may tag 2, 3 nakabunga, no. So yan ay 3, ito 3 din, 3 to, may isa silalim mga ka-farmers, yan, oh, nasa mulching, oh. Yan. Tapos ito. Yan.
So ganyan oh, mga bunga oh. Apat to at tatlo din, tatlo din. So halos na mga puno mga ka-farmers ay may mga dalang bunga na mga maliliit. Ito, yan. So nakakatuwa ng tingnan. So may kalbang na tayo din yung mga ka-farmers na pang release natin para matatalian. So dahil kulang kami sa tao, tapos ang luwang ng area ng tataniman sobrang laki, nagpuste, and then may harvest pa ng ampalaya. So ang nangyari mga ka-farmers, palagi pang naulan araw-araw, nagbunga na lang ang hamisili, hindi pa din kami nakapagpusti. So ang ating bell pepper, nagbulak na din. So yung ibang bulak na yan, nangalaglag, ang iba ay parang tumuloy kasi malakas po ang hangin mga ka-farmers. So palagi itong hinahampas na hangin. So may ibang bulaklak na tumuloy, ang iba ay nalaglag. So ang maganda din yung mga ka-farmers na gawin natin ay mag-spray lang ng Amistar at saka ng Triplant pag ganito na. May mga ganyan na kalaki mga ka-farmers oh. Yan oh, tatlo ata. No? Oh, yan isa. So yun mga ka-farmers ang maganda din Amistar at saka Triplant IG. So dito magpapa-spray din tayo ng fungicide bukas at saka foliar, no? Kasi palaging naulan mga ka-farmers. Sana po ay makapag-survive ang ating tanim na ito. Kasi sa lakas po ng ulan mga ka-farmers, ito ang nangyayari, nadapa ang ating mga pananim. Yan. So, laban lang, ito ang ating tie wire na number 14. Yun po ang ating ginagamit, no? So hindi pa ito lahat na installan mga ka-farmers. Ito wala pa itong tie wire. So ang mga tao natin din ang ginagawa nila ngayon, naglilinis po sila, no? Nililinis nila. Nandiyan po sila mga ka-farmers, naglilinis. So bukas schedule siguro namin ang pagtali nito sa ating mga kamatis, and then habang inaantay natin kasi kahapon pa ito didiligan ng fertilizer mga ka-farmers. Alam niyo mga ka-farmers na kapag double treat tayo kahapon, bandang mga alas 10 ng gabi, ang sasakyan namin tumirik, no? Kasi ang wire galing sa alternator papuntang baterya ay naputol. So ang nangyari, nahinto ang sasakyan namin, then pinapagawa pa. So ngayon nakakabalik, kararating ko lang mga ka-farmers. Yan ang ating kamatis na ating napapansin, palaging basa o babad sa tubig ulan. Kaya maputik mga ka-farmers. So ngayon bisitahin natin ang tanim ng talong. Tingnan mo, parang sakahan ng palay, daming tubig. Yan o, nadilaw na mga ka-farmers dahil babad palagi sa tubig. Yan, naglilinis sila. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. So bago tayo magtapos, mega love shoutout sa lahat po nating mga bagong subscriber, mga sharer at commentator. So yun lang po ang may share at may update ko po sa inyo. So ang diskarte natin sa kamatis at saka sa siling-sigang at saka sa bell, pareha lang, no? Lagyan ng mga fuste or trellis para itatali natin sila mga ka-farmers. Once na matalian natin sa dahon, itatali natin sa taas para pag halimbawa may hangin, hindi na sila madapa. So yun lang po. Bye bye and God bless.